So, yun. Tiis-tiis sa mga ugali, lalo na pag foreigner yung asawa ninyo. So, may pinagkakaiba talaga. May Pinoy nga, magkaiba nga. Paano pa yung mga foreigner, di ba? Masyadong magkaiba yung, ano natin, yung culture. Lagyan ko muna ng spices. Balik. Erase the process. Lagyan mo natin yung spices kasi ang spices is mga herbs, di ba? So, yung herbs, they are light, so they will float in the water. Ganyan na yung olives na nagawa natin. So, today, may binili kami na, kay Beatrice. May binili kami na, tawag nito, yung Christmas tree. Last year, gusto ni Bea may Christmas tree sa bedroom niya. So, today, bumili kami ng Christmas tree para sa kanya. So, we put it here, a very cute Christmas tree sa side ng kanyang playhouse. So, tingnan natin. Ganyan. So, di ba ang cute? May Christmas tree siya. Last time pala, yung pa-surprise na tawag ito, lip gloss. Nakalimutan ko na nilagay ko pala dito sa bedroom. Nilagay ko na dito sa bed niya. Tapos, nung pagpasok niya, syempre, nakita niya na kaagad. Pero ako, nakalimutan ko. Alala ko na lang when she came to me and told me, "Oh, Mama, thank you so much for the surprise." Nakalimutan ko talaga na may pa-surprise ako. Ganun ako pala. Ilang beses na yon na nagkaroon ako ng surprise. Nilagay ko dito sa table niya kasi, sa bedroom niya kasi surprise nga, di ba? Tapos, nakalimutan ko. So, wala nang surprise. Ako yung na-surprise na nakuha niya yung surprise niya. So, ganyan. So, today, ganyan. May Christmas tree siya. Cute na Christmas tree sa side table, di ba? Tapos, nandito yung playhouse niya. Oh. Kasi si Bea, simpleng bagay lang yan. Tuwang-tuwa na yan. You don't need kahit yung mga, for example, bigyan mo siya ng konting bagay lang talaga. As in, na-appreciate niya yan. So, my husband and I, we were really happy how we brought her up. Yung hindi kailangan maghanap ng pinakabago or whatever. Kasi siya conscious yan sa price actually. When she sees something sa mga, sa mga stores, tapos she will ask me, "Mama, is it on sale?" Something like that. And then if it is, I told her, "It's too expensive, baby. Let's wait for the sale." Something, mga ganyan. Kasi sayang din yung pera. Minsan kasi, may time na 50% off yung mga toys. So, that's the time na, kaya kahit walang occasion, bumibili kami para sa kanya pag may makita kaming naka-sale siya. Kasi, natatandaan namin yung mga presyo eh. So, pag, example, may mga toys na 25, tapos, naka 14 na lang, 14 euros na lang. O, diba? Parang, pero ngayon, grabe. Ang mamahal ng mga toys. Parang, Diyos ko, sabi ko sa asawa ko, buenas ni Beatrice, ang dami niyang toys, hindi niya kailangan. Sobrang mahal ng mga toys. As in, Diyos ko, God. Kasi ito, yung mga toys niya. Just like this one. Yan. Yung Paw Patrol. Yung isang piraso po nito dati, I don't know how much is that. Is this now? Pero alam niyo ba, isang, nito, ganito. Yung set lang na to. 20 euros na to. So, I don't know how much na ngayon yan. So, and then ngayon, dati, maganda pa yung mga quality ng plastic. Ngayon, parang plastic talaga na, napaka-plastic na talaga. So, ayun, I don't know. Ito, maganda-ganda pa yung mga quality na nabili namin sa kanya eh. Yun. Mamahal ng mga toys. Ang mahal na magkaroon ng anak, in fairness. Ay, Diyos ko. Okay na yun sa amin. Tama na yung isa. Kasi kahit gaano naman kadami, kahit gaano kayo kadami sa pamilya nyo, darating ang araw, kayo pa rin mag-asawa ang matitira sa bahay. Yun. Kami 6 ha. 6 kaming magkakapatid. Pero ni isa wala nakatira sa bahay. Yung kapatid ko nandun sa tabi kapitbahay ng nanay at tatay ko. Pero sa bahay sila pa rin 2 lang. So, 3 kami ang nasa labas. 2 yung nasa US. Yung isa kong engineer na kapatid nasa US na din ngayon. Tapos, yung nurse ko na kapatid sa US din. So, ako dito sa Portugal, sa Europe.
So, 3 sila, pero hindi naman sila nakatira doon. Malapit lang sa amin, pero hindi naman sila nakatira doon sa bahay. Walang nakatira sa bahay namin. So, mapaisa man o pamarami yung anak, pagdating ng araw, kayo at kayo pa rin ng mag-asawa ang magkakasama. So, ayan. So, yeah, it's part of life. Stage ng life natin, diba? So, just take your time, spend your time with your kids, and just take time, and always naman nag-a-adjust tayo sa ating partner, kasi partner in life nga yan natin, diba? So, yun, tiis-tiis sa mga ugali, lalo na pag foreigner yung asawa ninyo. So, may pinagkakaiba talaga. May Pinoy nga, magkaiba nga. Paano pa yung mga foreigner, di ba? Masyadong magkaiba yung, natin, yung culture. It's nice? Mom, I want to decorate it. What do you want to put it on? Today, may gagawin tayo, bali yung, natin, yung olives. So, iba-battle natin. Started process actually 1 month ago. That was October 20 na start ko siya. Umpisahan na i-process, lagyan ng tubig for fermentation. So, today, it's November 13. So, today is November 13. Tapos na yung ating fermentation process. So, gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng mga spices. Malalaman mo naman yun pag tapos na din yung rice cooker ko. So, malalaman naman natin pag tapos na yung fermentation process, kasi nakikita mo yung olives, parang na siya, hindi na siya bumubula. So, what I'm going to do today, may kopya ako, may kodigo. So, after 3 weeks of, actually more than 3 weeks na ng paglagay natin ng water, change the water every 2 days or 3 days. So, today, we're going to make, we're going to put it in a jar. So, ayan, I already prepared, water. Nag-boil ako ng water na 2 liters of water. Medyo, na nga, ng konti. So, nag-boil ako ng 2 liters of water. So, isasali natin dito yung olives. I will remove the water. Sali natin. Yeah. So, let's just let it drain. Huwag dito tumingin. Dito. I-drain natin muna yung water. So, after that, lipat natin sa ating mga containers, sa ating glass containers. Ayan. Samahan nyo muna akong maglipat. Lipat-lipat pag may time. Yan. Ang ganda ng kulay ng olives, guys. I will show you, ha. Medyo may danta dito. I will throw it away. Look. Ooh. Yan, ganyan yung olives natin. So, lagay ko muna siya sa containers. Ano ba yan? Ba't kayo nagtatalunan? Yan. Huwag na naman siyang punuin, so we can also put spices. Lagyan ko kaya muna ng spices, no? Lagyan ko muna ng spices. Balik. erase the process. Lagyan mo natin yung spices kasi ang spices is mga herbs, di ba? So, yung herbs, they are light, so they will float in the water. So, lagyan natin sa ilalim para lagyan ng olives. At you have here the herbas, plantas, aromáticas. Espanyol ang pagsabi, no? Ganun na lang dito. Ganun ako dito, kaya akala nila Espanyol ako. So, ayan. Smells good. Oo nga, no? Parang ganda. So, lagyan natin yung malalaking,
bato, lagyan natin ng dalawa siguro. 2 tablespoon. Yan. Wala naman akong paggagamitan nito. So, ilagay natin yung olives na natin. Ito siya. Ooh. Oop. Focus natin yung olives na ginawa ko. Wait lang. Huwag naman puro sa akin. Puro mukha ko. So, ayan. So, ganyan. So, hindi ko na siya pupunuin. Lagyan natin ng water galing dito. Yung water po dito, ay may salt ha. 2 liters of water is 1/3 cup of salt. So, ilagay natin. So, dapat it should be until top of water. So, yung herbs, lumitaw-litaw doon. And then, after that, lagyan ko siya ng vinegar daw. 1 tablespoon of vinegar. Tablespoon. Kuha tayo ng extra tablespoon for that. Lagyan natin ng tablespoon of vinegar. 1 lang ba? I think if this one is big, I will put it 2. Tapos, sabi dito, lagyan daw ng olive oil sa taas. So, I will put olive oil sa taas para ito yung maging sealant niya. Ayan. So, ito na guys. How does it looks like? Ito na. Ganyan na siya. May vinegar, may olive oil, and may herbs na siya. Ito na yung itsura niya. Ituloy natin yung paggawa. Ito guys ha, it should be, ano siya, it should be keep 2 weeks before gamitin. Yan. Salty. And then, it's the same process. I will put herbs. Tapos, I think vinegar should be put first. Kalimutan ko lang kasi eh. 1 tablespoon. 1 ba nilagay ko or 2? I will put 2. This big 500. I don't know how is it. Lagay ko yung olives. So, ayan na. Tapos, lagyan natin ng water. Ayan. Tapos, we will seal this. I think I have to remove. I will seal this with olive oil on top. Ganyan siya. So, mukhang kailangan ko pa mag-boil ng water. Ayan. Ito na yung second natin na ano. Ito na po yung nagawa natin na pag-preserve ng olives. I'll show you na. Ganyan na yung olives na nagawa natin. Itong isa kalahati lang. May spices. Diyan. So, we can eat this after 2 weeks. Para ma-absorb yung salt.
At saka yung medyo vinegar na taste. So, let's see. Ayan, ganyan na siya. Meron siya, may olives yan sa taas. Yan. Ganyan na. So, thank you for watching. At sana may nakuha naman kayo na nakita nyo naman paano namin i-process yung olives. After 2 weeks, pakita ko sa inyo kung masarap talaga yung olives na nagawa ko. O, diba? Tapos, saka na natin lagyan ng kung paano ko ginawa dun sa sub. Paano ko ginawa. Kasi, baka gawin nila, tapos hindi naman pala masarap. Nakakahiya. So, after 2 weeks, tikman natin yung olives. Pag okay, tsaka natin lalagyan yung pag-process natin kung yung mga ingredients na ginawa natin. So, just in case someone will search for how to make the olives, sigurado tayo na masarap talaga yung pagkakagawa. Nakakahiya naman, share, tapos hindi mo pa na-proof, di ba? So, next time na lang. So, I hope you like the video and please support my channel. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching.